ating lahat muli. So sa ating pagbabalik sa ating usapan patungkol sa moralidad, no, tamang pamimili, tamang pagdedesisyon. Last time pinag-usapan po natin yung kahalagahan ng pag-unawa sa mga kulturang lumipas na hindi na applicable sa panahon natin ngayon at sa yung mga prinsipyong tumatagal ng panghabang panahon. Kasi sobrang mahalaga po yun na atin pong maintindihan at maunawaan yung dalawang bagay na po pwedeng magtulak sa iyo o po pwedeng dictate sa atin kung ano yung dapat natin gawin. So according doon sa ating mga pinag-usapan, kailangan kasama sa discipline natin ang pag-unawa sa kultura at pagtingin sa mga prinsipyong tumatagal ng panghabang panahon. Especially kapag ito ay nakasulat sa Biblia, panghabang panahon po yun. So ngayon, ipagpatuloy na po natin. Kailangan hanapin natin yung mga prinsipyo ng Biblia na kung saan po pwede nating ilapat, no, sa lahat ng uri ng problemang moralidad. Okay? So paano natin gagawin yun? Paano natin makikita ang mga prinsipyong po pwede nating ilapat sa lahat ng klase ng moralidad, problema man ito or hindi. Okay? So merong 4 na katanungan po na dapat nating silipin upang sa ganun makatas natin, makita natin asan bang prinsipyo ng Panginoon na tinuturo sa akin sa part ng ganitong sitwasyon. Especially ngayon, sobrang dami ng mga pagsubok sa ating paligid. So, kailangan meron tayong tamang klase ng pagdedesisyon at pagpipili dyan. Ano yung 4 na katanungan na yun? Una, ano ang mga konsiderasyon sa paggawa ng isang tamang klase ng desisyon na naaayon sa kalooban ng Panginoon? So, mga konsiderasyon, unang tanong. Pangalawa, paano ito makakaapekto sa iba? No? Kapag gumawa ka ng desisyon, paano ito makakaapekto sa iba? At paano ito makakaapekto sa ating relasyon sa Diyos? Yung gagawin natin mga desisyon, yung gagawin natin pagpili sa araw-araw. At yung pang-4 na katanungan, paano ito makakaapekto sa akin or sa iyo? Okay? So, yun yung 4 na katanungan. So, na mayroong pang sobrang daming mga katanungan sa loob ng katanungan na yun. Pero isa lang muna ang ating i-discuss ngayon. Okay? So, subukan nating alamin ang mga prinsipyo ng Biblia sa pamamagitan ng unang katanungan. Ano ang mga konsiderasyon sa paggawa ng isang desisyon? Okay, handa na po ba kayo? So muli, ating silipin ang mga katanungan na napapaloob sa tanong na iyon. Una, consider natin itong tanong na ito. Will it bring glory to God? Yan yung una. Will it bring glory to God? Yung desisyon ko ba ay magdadala ng kaluwalhatian sa aking Diyos or sa Diyos? So, yun. Kapag gumawa tayo ng isang bagay, so tandaan po natin, tuwing gagawa po tayo ng isang desisyon, kailangan pong siguraduhin natin na magbibigay po yan ng kaluwalhatian sa Diyos na lumikha sa atin. Okay? Kasi mahalagang mahalaga sa Diyos ang kaluwalhatian. Doon siya sumasaya kapag naluwalhati siya sa pamamagitan ng ating mga ginagawang desisyon. Gaya po ng sinabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto. No? Sabi niya, sa tuwing kayo ay kakain o iinom o anuman ang inyong gagawin or ginagawa, gawin ninyo ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. 1 Corinthians 10:31 po yun. So, paalala po yun sa mga Kristiyanong nasa Korinto. Diba? So, lahat ng inyong gawin nyo yan para sa kaluwalhatian ng inyong Diyos. So, ibig sabihin, kasama po tayo doon. Kapag ikaw ay nagdesisyon, ikaw man ay kumakain or umiinom o ano man ang iyong ginagawa, siguraduhin nating magiging masaya ang Panginoon sa desisyon mo. Okay, sa araw na yan or sa oras na yon. Pangalawa, will this give the devil an opportunity? Sa gagawin mo bang desisyon na yan, ang kaaway ba ay magkakaroon ng oportunidad or pagkakataon para ikaw ay pasukin? Diba? So naaalala nyo ba, merong mga illustration sa internet na dito yung angel, dito naman yung devil. So sabi doon, kung gagawa ka daw ng isang desisyon, tingnan mo kung saang panig ka, sa devil ba o sa angel ng Panginoong Diyos. So ang inaasahan natin dyan, dito ka sa part ng kalooban ng Panginoong Diyos. Okay? So, sabi diyan, tandaan po natin na ang kaaway ay lagi lang nasa paligid natin. Tandaan po natin yan. Lagi siyang nakaabang sa atin na every time na tayo ay nasa part na mahina tayo, doon naman siya sumasakmal. Doon naman siya umaatake.
So ano ang sinabi diyan ni Pablo sa mga taga-Efeso bilang paalala? Sabi niya, huwag ninyong bibigyan ng pagkakataon ang demonyo. Diba? Sa Ephesians 4:27 yun. Huwag na huwag daw nating bibigyan ng pagkakataon ang demonyo. Kasi split seconds lang, pwede kanyang atakihin at bumagsak sa kasalanan. Yun yung paalala niya. Pangatlo, okay, is there anything in the Bible contrary to it? Tumututol ba ang Biblia dun sa gagawin mong desisyon? Or may pagtutol ba ang Biblia sa gagawin mong desisyon? So, marami ang mga nagkakamali sa panahon natin ngayon sa paggawa ng desisyon dahil sa kakulangan sa kaalaman sa salita ng Diyos. Or kung hindi man kulang, hindi natin naiintindihan yung binabasa natin kasi hindi naman tayo sanay magbasa ng salita niya. So, malaking problema po yun kapag nagkataon. Kasi mahalaga ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Para maintindihan natin at magabayan tayo kung paano tayo gagawa ng isang desisyon na naaayon sa kanyang kalooban. So, ganito ang inyong isasagot, sabi po ni Isaiah sa mga Israelita noon. Ganito ang inyong isasagot, nasa inyo ang aral at tagubilin ng Diyos. Huwag kayong makikinig sa mga sumasangguni sa espiritu. Okay? Ipapahamak lamang kayo ng mga iyon. Yun ang paalala ni Isaiah sa mga Israelita noon. Kasi nawala na sila ng confidence kay Yahweh at sila ay kumonsulta na sa mga espiritista, sa mga kumakausap ng mga espiritu, sa mga namatay. So nakasanayan nila yan dahil natutunan nila yan sa ibang bansang nakakasama nila. So na hindi naman mananampalataya ni Yahweh. Okay, so Isaiah 8:20 po yun. Pang-apat, is it evil? Masama ba ito? Sumangguni sa mga espiritista. Masama ba talaga ang isang bagay? So dahil tayo nga ay nasa panahon na ng wala nang pinapaniwala ang tama at mali, or ang tawag natin doon ay amoral morality, di ba? Wala nang tama or mali sa panahon natin ngayon. Kanya-kanya na lang tayo, yun yung napag-usapan natin last time. So, according sa survey. So, kung kaya't hindi na rin natin alam or hindi na rin alam ng karamihan kung alin ba talaga ang tama sa mali. At kadalasan, ang napipili ng karamihan dyan yung paggawa ng mali, di ba? At ayon ng Panginoon, kaya dapat tayong magsuri at mag-ingat, di ba, ng mabuti bago tayo gagawa ng isang desisyon. Okay, paalala po ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, sabi niya, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Tandaan natin yan, lumayo daw tayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Kahit na minsan parang akala natin yung masama ay mabuti. Makabubuti naman to sa marami, so gawin ko na lang. Sabi niya, kapag masama, layuan mo yan. Kasi sigurado mapapahamak ka dyan. At hindi lang ikaw ang papahamak, pati rin yung mga taong nasa paligid mo, maaari rin madamay sa kapahamakan yun. So, pang-5, is it right or wrong in itself? Okay? So, anong prinsipyo pwede natin makita dito sa tanong na ito? Is it right or wrong in itself? Diba? So, maaari nga kayang maging tama ang isang bagay na mali. Halimbawa, yung white lies. Diba? Yun yung sinasabi ko kanina. Maaari kasing ang pagtingin natin kapag ka white lies, majority wins. Kasi pinapaniwalaan to ng maraming tao, therefore, maniwala ka na rin na parang tama na ang mali. Diba? White lies naman, mapapabuti naman yung taong pagtatakpan mo Diba? Pero ang sinasabi dito, diba, ang mali ay mali, ang tama ay tama. According sa Biblia. At sa panahon natin na amoral na ang sitwasyon, kailangan bumalik tayo sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Sabi ni Juan, sa mga kausap niya na kanyang sinulatan, 1 John 5:17, ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. At ang kasalanan, galit ang Diyos dyan. Nagpaparusa ang Panginoon sa kasalanang ginagawa natin. Kaya sabi niya, lahat ng hindi matuwid, kasalanan yan. Therefore, layuan mo yan. Okay? Hindi pwede yung white lies. Hindi magandang discipline yun para sa atin. So ano pa? Can I do this in Jesus' name? Paano kung gagawin mo naman ng isang bagay para sa Panginoon kahit na mali? Diba?
No? Para sa Panginoon, magsusugal ako. Diba? Para pag nanalo ako, bibigay ako ng porsyento, malaking halaga sa simbahan. O pwede ba yun? So, wag po nating iisipin na ang lahat ng bagay ay po pwede nating gawin. Basta sinamahan mo ng in Jesus name. Wag po nating isipin yon. Dahil ang salitang lahat doon sa babasahin natin sa Colossians 3:17, ang context po noon, pag sa Bible ka tumingin ng lahat ng bagay pwede mong gawin, ang context noon ay yung mabubuting bagay po yun, hindi kasama doon ang mga masasamang bagay. Kasi sabi nga ng Panginoon, layuan mo yan. Sabi rin ni Pablo, layuan mo ang masasama. Sabi ni John, lumayo, umiwas ka dahil kasalanan yan. Okay, so ganito po ang sabi ni Pablo sa mga taga-Colosas noon. At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Pero yung taas nun, yung na binabasa natin, yung verse 16, sabi doon, kumanta kayo ng salmo, ng himno, mabubuting bagay ang context ng lahat ng mga binabanggit dito. Lahat sa pangalan ni Jesus. Yung kabutihan po ang ang binabanggit niya doon. So wag po nating mami-misinterpret or mahahaluan ng mali na interpretasyon yung salita niya kasi mapapahamak po tayo. So can I do this in Jesus' name? Yes, as long as it is good and it is God's will. Tandaan po natin yan. Okay? So ano pa? Pang-7 na. No? Do I know in my heart that it is sinful? Alam ba natin sa ating mga puso na mali ang isang bagay? No, na napagdidesisyonan mo. So, magpingat po tayo sa mga bagay na ating itinatago sa ating puso. Lalo na kapag kakasalanan yung itinatago natin. Siguradong sisirain tayo niyan. Di ba? Ang ginagawa ng kasalanan na nakaimbak sa puso, especially galit, unforgiveness, yung mga grudges, yung mga baggage mo. Pag tinago mo sa puso yan, yung mga kawalan ng kakontentuhan, di ba? Mga comparisons. Pag linagay mo yan sa puso mo, ang ginagawa niyan, ilalayo ka niyan sa Diyos. Diba? Ilalayo tayo sa Diyos pag nag-iimbak tayo ng kasalanan sa ating puso. Ano ba yung sinasabi ni Isaiah doon sa Isaiah 59:2? So, sabi niya dito, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Yung masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Nagkasala tayo, kaya hindi natin siya makita at hindi tayo marinig ng Diyos dahil sa kasalanan. So, kailangan malinaw sa atin. Kapag kasalanan, tanggalin mo yan sa puso mo, pakawalan mo yan at ihingi mo ng tawad yan sa Panginoon. Para sa ganun, marinig tayo sa ating mga tawag. Okay? Anong prinsipyo doon? Di tanggalin yung kasalanan sa puso. Okay? Pang-8, can I pray about it? Pwede ko bang ipanalangin ito? Ang bawat desisyon po ay dapat na ipinananalangin sa Diyos. No? Actually, sabi po ni Pablo, sabi niya, palagi kayong manalangin. Sabi niya sa mga taga-Thessalonica, 1 Thessalonians 5:17, palagi kayong manalangin. Bakit? Kasi nga, yung kaaway nasa paligid lang. Yung maling desisyon, talagang sobrang split seconds lang yan, pwedeng nagkamali ka na agad sa desisyon mo. Kaya, dapat ang lahat ng bagay ay ipinapanalangin natin. So, anong prinsipyo makukuha doon? Palaging manalangin. Maging habit natin ng pananalangin. Okay? Pang-9. Okay, what would my pastor think about it? Ano kaya ang iisipin ng aking pastor o ng leader pag gumawa ako ng isang desisyon? So, napakahalaga po na mailagay natin sa mga considerations po natin kung ano ang iisipin ng ating mga pastor o mga leaders. Bakit? Kasi accountability po yun, mga kapatid. Diba? Magsisilbing gabay na rin yun. Diba? Sa ating pagdidesisyon. Kung alam natin may makakaalam pa nitong gagawin ko. Diba? Yung pastor ko nakaabang sa gagawin kong desisyon. Napakahalaga po nun bilang accountability natin at para at least pananagutan natin sa Panginoon. At kung sakaling hindi tayo makapag-desisyon, di hilingin natin yung advice ng ating mga leaders, mga pastor natin para at least matulungan tayo. Huwag ka muna gagawa ng desisyon. Okay?
ang paalala nga dito ng sumulat ng Hebreo sa mga Hudyong kausap niya noon, ito yon. Sabi niya, alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang mga pananampalataya sa Diyos. Yun yung sinasabi ng sumulat ng Hebreo sa mga Hudyo noon. Okay, sa New Testament. So, alalahanin niyo yung mga nagturo sa inyo noon. Gayahin ninyo, tularan ninyo yung pananampalatayang meron sila noon. Para at least, maiwasan natin ng mga maling desisyon. So, pag gumawa tayo ng desisyon, dapat nakakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. At panghuli, ito na. What would Jesus do? Tandaan natin, ano kaya ang gagawin na desisyon ng Panginoon kung siya yung nakaharap sa isang sitwasyon na medyo mahirap pagdesisyonan. Okay? Kung maaalala po natin, noong si Jesus ay nasa lupa pa, di ba? Ang tanging gawain niya ay ang gawin ang kalooban ng kanyang amang nasa langit at hindi ang kanyang kalooban. Di ba? Yun yung malinaw din eh. Ang Panginoon, ang nais niya lang gawin ay yung kung ano yung ginagawa ng kanyang ama. So, sabi niya, kahit sinabi niya sa kanila, di ba, sa John 5:19 yata yun, 1 John. Sabi niya, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Si Jesus Christ ang nagsabi po niyan. No? Ang ginagawa ng ama ay siya rin ginagawa ng anak. Napakaganda, di ba? So, itinuturo niya yan sa mga disipulo niya noon sapagkat ang nais rin ng Panginoon ay gawin natin kung ano lang yung nais ng Panginoong Jesucristo gawin natin. Kung papansin natin, di ba, sinabi sa Matthew 28, go, humayo na kayo. Yun yung pinapagawa niya, no? Anong specific na gawain sa paghayo? Make disciples of all nations. Gawin yung mga disipulo ang lahat ng bansa. Yun yung pinapagawa niya. Ano pa? Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Malinaw yan, di ba? Tapos turuan niyo silang sumunod sa lahat ng utos ng Panginoong Hesus. At ang pangako niya sa dulo, ako isa sa inyo hanggang sa dulo ng panahon. Malinaw ba? So, alam ba natin kung ano ang dapat natin gawin, especially sa araw-araw na pagdedesisyon at pamumuhay? Dapat nasa isipan natin yan, mga kapatid. Ang tamang pagsunod sa Panginoong Diyos ang magbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. So, yung mga prinsipyo nating binanggit dito, yun yung dapat nating piliting isa pamuhay. Nawa, naging malinaw sa atin ang simpleng mensahe ngayong araw. So, sikapin po natin na alamin ang kalooban at sundin ang kalooban ng Amang nasa langit. Dahil yun ang magiging sukatan ng tama at mali, yung kanyang kalooban. Kapag hindi niya kalooban, automatic X na dapat yun. Okay? Iyan ang halimbawa na ipinakita sa atin ng Panginoong Jesucristo nung siya'y nabubuhay pa. So, pagpalain tayo at nawa magabayan tayo sa ating pang-araw-araw na pagdidesisyon sa pamamagitan ng mga prinsipyong ating binanggit ngayong araw na to. Purihin ng Panginoon, God bless you, at nawa makayanan natin yung mga susunod pang mga pagsubok at anihin din natin yung mga pagpapalang ibinibigay ng Panginoon at ibahagi natin sa iba. Pagpalain kayo at purihin ng Panginoon.